Kamusta mga ma'am, mga sir? So, nandito pa rin tayo sa Makina Moto Bazaar, sa event ng Makina dito sa Bridgetown. And pumunta tayo para makapag-test ride ng ilang mga motor. And isa sa sinubukan natin na motor ay itong bagong release ng Suzuki. Ang Suzuki Access 125, which is yung Ride Connect na version. So, second day na to ng event ng Makina, and nung first day pumunta rin tayo para makapag-test ride, and ang na-test drive lang natin is itong motor din na ito, Suzuki Access 125. And sinubukan ulit natin siya pagbalik natin kasi nag-enjoy tayo sa experience sa motor na to. So, punta na tayo doon sa comment or first impression natin sa motor na to. Una nyo mapapansin sa video na to is yung stainless na side mirror niya. Sobrang ganda and quality. Pasok na pasok sa style nitong motor na to. Second ko napansin pag andar nitong motor na to is yung power niya. Hindi mo akakalain na 125 yung bitaw niya. Medyo malakas yung torque niya para sa 125 para sa akin. Pero feeling ko ang nagdadala nun is yung gulong niya, which is hindi gusto ng karamihan. Yung gulong nito ay size 12 sa unahan at size 10 naman yung likod. So, sa madaling sabi, maliit yung likod niya. Same sa Bergman Street na model. Since mas maliit ang gulong niya sa likod, konting power lang yung kailangan para mapaikot ng buo ang gulong. Which in result na parang nagmumukhang mas malakas yung motor. Isa pang highlight nitong motor na to is yung TFT display niya. Kung mapapansin nyo, fully digital na yung display niya. Riding comfort, comfortable naman siya actually. Kapag sinasakyan mo na siya, hindi mo na maiisip na maliit yung gulong niya. To be honest, hindi rin ako nagagandahan sa style ng gulong nito before, pero nung na-try ko, hindi ko na siya inisip. Nung unang release nito sa Pilipinas, ang una kong napapanood sa Facebook ay yung metal na yung tapalodo at leg shield ng motor na to, which I think is okay as safety, at least kapag wag naman sana bumangga yung motor is hindi kaagad mababasag yung tapalodo, meaning may extra layer na protection bago tumama sa inyo yung impact ng bangga. Hopefully lang sana yung ilalim ng tapalodo, yung side kung nasan yung gulong is makapal yung pintura. Kasi for sure, exposed yon sa mga chips. Hopefully, hindi kagad tumagos dun sa paint at simulan ng kalawang. Isa lang na nawiwirduhan ako sa motor na to is yung placement nung kakarga ng gas niya, which is sa bandang taillight. To be honest, hindi siya ganon kasama compared sa Avenis. Pero iniisip ko lang kung paano yung mangyayari kapag kinabitan nyo siya ng box. Iniisip ko lang kung hindi ba mahirap magbakarga sa gasoline station kapag may box yung Suzuki Access 125. Anyway, overall, sobrang solid nitong bike na to. And to be honest, kung isa kayo sa tulad ko nang naghahanap sa ngayon ng daily na motor, isa ito sa kino-consider ko sa ngayon, especially sobrang tipid niya sa gas. As per papers, 57 km per liter ang gas consumption ng motor na to. Anyway, yun lang mga sir, mga ma'am, drive safe and peace.